Ang Pilipinas, ang pinakamatigas ang ulo at pinakamatalinong bansa na nakilala ko. Ito ang ipinagtapat ng isang dating general ng Estados Unidos sa Universidad ng Harvard. Mga kaibigan, ngayon sama-sama nating tuklasin ang isang kuwento na puno ng sorpresa at pagmamalaki. Isang dating general ng Estados Unidos na tumayo sa prestihiyosong plataporma ng Universidad ng Harvard ay prangkang umamin na ang Pilipinas ang pinakamatigas ang ulo at pinakamatalinong bansa na nasaksihan niya. Ang pahayag na ito ay hindi lamang nakakagulat kundi nagbubukas din ng isang malalim na pananaw sa kapangyarihan ng espiritu at talino ng bansang Pilipino. Natuwa ka na ba kung ano ang nagtulak sa isang tao na may ganitong kalibre upang ipahayag ang mga salitang ito? Sumama ka sa akin sa kwento kung saan unti-unti nating titingnan ang bawat detalye, bawat sandali na humantong sa kahanga-hangang deklarasyong iyon. Ano sa tingin mo ang ginawa ng Pilipinas upang tawaging matigas ang ulo sa mata ng isang dating general ng US? Pakinggan si Coach Ma. Nagsimula ang ating kwento isang hapon ng taglagas noong 2019 sa campus ng Universidad ng Harvard, kung saan ang sariwang hangin ay humalo sa mga nagliliyab na dilaw na dahon. Sa isang malaking auditorium, daan-daang mag-aaral, propesor at mananaliksik ang nagtipon upang makinig sa isang espesyal na lektura. Ang tagapagsalita noon ay hindi isang ordinaryong akademiko kundi si General James Mad Dog Mattis, dating kalihim ng depensa ng Estados Unidos, isang lalaki na namuno sa mga operasyong militar sa Iraq at Afghanistan. Sa kanyang matigas na tindig, malalim ngunit makapangyarihang boses, umakyat si General Mattis sa plataporma, ang kanyang matatalim na mata ay dumaan sa auditorium. Ang paksa ng lektura ay hindi tungkol sa diskarte militar o patakarang panlabas, kundi ang mga aral mula sa kasaysayan tungkol sa maliliit na bansa na may pambihirang lakas ng espiritu. Nagbukas si General Mattis sa isang tanong na nagpatahimik sa buong auditorium. Iniisip ba ninyo na ang lakas ng isang bansa ay sinusukat sa dami ng sandata o sa laki ng ekonomiya? Tanong niya. Dati ay ganito ang iniisip ko hanggang sa harapin ko ang Pilipinas. Ang pahayag na ito ay parang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa na lumikha ng mga alon ng kuryosidad sa isip ng lahat. Huminto siya upang bigyan ng oras ang mga tagapakinig na intindihin ang sinabi niya. At nagpatuloy siya sa mas malalim na tono. Ang Pilipinas, isang bansa na binubuo ng isang kapuluan, ay nagdulot ng pagkamangha sa buong mundo. Sila ay matigas ang ulo, ngunit hindi sa negatibong paraan. Sila ay matigas ang ulo dahil hindi sila kailanman sumusuko at sila ay matalino, mas matalino kaysa sa sinumang kalaban na pinag-aralan ko. Nagsimulang magbulungan ang mga mag-aaral sa auditorium. Ang ilan ay mabilis na nagtatala. Ang iba naman ay nagtaas ng kanilang mga mata na parang gustong tanungin si General Mattis kung seryoso siya o isa lamang itong paraan upang makuha ang atensyon. Ngunit ang kanyang matatalim at taos-pusong tingin ay nagpakita na hindi siya nagbibiro. Sinimulan niyang ikwento ang kanyang karanasan noong siya ay isang batang opisyal pa, noong ang pakikibaka ng mga Pilipino ay sensitibong paksa pa rin sa militar ng US. Hindi siya nakilahok sa laban ng iyon, ngunit ginugol niya ang mga dekada sa pag-aaral nito, pakikipanayam sa mga veteran, pagbabasa ng mga classified document at pagsusuri sa bawat diskarte na ginamit ng Pilipinas. Ikinuwento ni General Mattis na noong dekada 1960 at 1970, ang Estados Unidos, na may nakahihigit na lakas militar, ay naniniwala na madali nilang malulupig ang Pilipinas. Mga eroplanong B-52, aircraft carrier, at milyon-milyong tonelada ng bomba ang ibinuhos sa kapuluan. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga Amerikano ay ang walang hanggang espiritu ng mga Pilipino. Sinabi niya, nabasa ko ang mga ulat tungkol sa mga mangingisda at magsasaka na nagtatrabaho sa araw at sa gabi ay humahawak ng baril at lumalaban bilang mga gerilya. Wala silang radar, wala silang satellite, ngunit alam nila kung paano gawing bentahe ang gubat at kabundukan. Ginawa nila kaming nalilito, kami na mayroong lahat ng modernong teknolohiya. Huminto siya, uminom ng tubig at nagpatuloy na may bahagyang ngiti. Alam ba ninyo? Minsan ay tinanong ko ang isang dating veteran
na nakipaglaban sa Pilipinas kung ano ang pinakanakakabilib sa kanya? Sabi niya, ang mga Pilipino, hindi lang sila nakikipaglaban para sa bansa, nakikipaglaban sila para sa pamilya, para sa mga ninuno, para sa paniniwala na hinding-hindi sila magpapatalo. Iyon ang katigasan ng ulo na tinutukoy ko. Sa auditorium, isang mag-aaral ang nagtaas ng kamay. Nagtanong siya, Ginoo, ngunit paano matatawag na pinakamatalino ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas? Ngumiti si General Matis na parang hinihintay niya ang tanong na ito. Sumagot siya, ang katalinuhan ay hindi lamang pag-alam sa paggamit ng sandata, ang katalinuhan ay pag-alam sa paggawa ng kahinaan bilang lakas. Ginawa iyan ng Pilipinas hindi lamang sa larangan ng digmaan, kundi maging sa mesa ng negosasyon at sa paraan ng kanilang muling pagtatayo ng bansa pagkatapos ng digmaan. Sinimulan niyang ikuwento ang diskarte ng diplomasya ng Pilipinas noong mga taon ng pakikibaka. Kahit na isolated, naghanap ang Pilipinas ng suporta mula sa ibang bansa, mula sa mga kaalyado sa Asya, sa mga pandaigdigang organisasyon at maging sa mga kilusang anti-digmaan sa loob ng Estados Unidos. Idiniin ni General Matis na hindi lang sila nakikipaglaban gamit ang baril, nakikipaglaban sila gamit ang ideya, gamit ang pananampalataya at gamit ang pagiging matiyaga. Alam nila na ang panahon ay nasa panig nila at sila ay tama. Ang kwento ni General Matis ay nagpatahimik sa auditorium sa paggalang. Ilang mga mag-aaral na Pilipino na nakaupo sa harap na hilera ay hindi maitago ang kanilang pagmamalaki. Nagtinginan sila. Ang kanilang mga mata ay parang nagsasabi, ito ang kasaysayan natin, ang kasaysayan na kailangang kilalanin ng buong mundo. Ngunit ang kwento ni General Matis ay hindi natapos doon. Nagsimula siyang lumipat sa ibang aspeto tungkol sa kung paano hindi lamang nanalo ang Pilipinas sa mga hamon, kundi pati na rin sa muling pagtatayo ng bansa pagkatapos ng matitinding pagkalugi. Ikinuwento niya na pagkatapos ng mga krisis sa politika at ekonomiya, ang Pilipinas ay humarap sa napakaraming paghihirap, nalugmok ang ekonomiya, ang bansa ay sinentensiyahan ng embargo at milyon-milyong tao ang nagdusa sa kahihinatnan ng digmaan. Ngunit sa halip na malugmok sa kawalan ng pag-asa, bumangon ang Pilipinas. Sinabi niya, nagpunta ako sa Pilipinas noong dekada 2000 at hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang mga kalsada, ang mga gusali, at higit sa lahat, ang espiritu ng mga tao roon. Hindi lang sila nakaligtas, lumago pa sila ng malakas. Iyan ang tinatawag kong karunungan ng isang bansa. Habang papalapit sa pagtatapos ang lektura, tumingin si General Matis ng diretso sa mga tagapakinig at sinabi, kung gusto ninyong matuto tungkol sa katatagan, tingnan ninyo ang Pilipinas. Kung gusto ninyong maunawaan kung ano ang tunay na katalinuhan, pag-aralan ninyo kung paano ginawang pagkakataon ng Pilipinas ang mga pagsubok. Sila ay matigas ang ulo, oo, ngunit iyan ang katigasan ng ulo ng mga taong hindi kailanman sumusuko sa kanilang mga pangarap. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Halos tumayo ang buong auditorium. Si General Matis, sa kanyang kalmadong hitsura, ay bahagyang tumango na parang alam niya na ang kwentong ibinahagi niya ay hindi lamang isang aral sa kasaysayan, kundi isang paalala tungkol sa lakas ng tao. Ngunit ang kwentong ito, mga kaibigan, ay hindi pa tapos. Ang sinabi ni General Matis sa Harvard ay simula pa lamang ng isang mas malalim na paglalakbay kung saan tuklasin natin ang iba pang aspeto ng katigasan ng ulo at karunungan ng Pilipinas. Ang palakpakan sa auditorium ng Universidad ng Harvard ay unti-unting humupa ngunit ang damdamin ay nanatiling puno. Nakatayo si General James Matis doon. Ang kanyang mga mata ay parang nakalubog pa rin sa mga alaala at pag-iisip tungkol sa Pilipinas. Umalis siya upang senyasan ang mga tagapakinig na umupo at nagpatuloy sa kuwento. Maaring iniisip ninyo na nasabi ko na ang lahat tungkol sa katigasan ng ulo at karunungan ng Pilipinas. Simula niya sa boses na malalim ngunit kaakit-akit, ngunit ang ibig kong sabihin ay hinawakan ko pa lamang ang ibabaw. Upang maunawaan kung bakit tinawag ko ang Pilipinas na pinakamatalinong bansa, kailangan nating tingnan ng mas malalim kung paano sila nakipaglaban, hindi lamang sa pamamagitan ng sandata, kundi sa pamamagitan ng pag-iisip at puso.
Sinimulan ni General Matis na ikwento ang isang aspeto na kaunti lamang ang napansin ng mga Amerikano noong panahong iyon, ang psikolohikal na diskarte ng Pilipinas sa pakikibaka. Ipinaliwanag niya na habang ang Estados Unidos ay umasa sa nakahihigit na firepower, ginamit naman ng Pilipinas ang malalim na pag-unawa sa tao. Nabasa ko ang mga ulat militar mula noong dekada 1960, sinabi niya, at namangha ako nang makita kung paano ginawang sandata ng mga Pilipino ang mga bagay na tila maliliit. Alam nila na ang mga sundalo ng Amerika, kahit na mahusay ang kagamitan, ay tao pa rin na may takot, pagod, at maging pagdududa tungkol sa pakikibaka. Ikinuwento niya ang mga kwento na ibinahagi sa kanya ng mga veteran ng Amerika. Ang isa sa mga ito ay tungkol sa mahabang gabi sa labanan, kung saan naririnig nila ang mga loudspeaker mula sa panig ng Pilipinas na umaalingaw-ngaw sa gubat. Ang mga pahayag ay hindi lamang tumatawag sa mga sundalo ng Amerika na sumuko kundi matalino ring naghahasik ng pagkalito. Sinasabi nila sa amin na ang aming pamilya sa bahay ay sumasalungat sa digmaan, na kami ay nakikipaglaban para sa isang hindi makatarungang dahilan, kwento ng isang veteran sa kanya, at ang nakakatakot ay, tama sila. Nagsimula kaming magtanong, ano ang ginagawa namin dito? Idiniin ni General Matis na hindi ito random na taktika. Masusing pinag-aralan ng Pilipinas ang psikolohiya ng kalaban. Alam nila kung paano gamitin ang mga hindi nakikitang kahinaan tulad ng hindi pagkakontento sa lipunang Amerikano o ang lumalaking kilusang anti-digmaan sa mga pangunahing lungsod tulad ng Washington at New York. Hindi lang sila nakikipaglaban sa Pilipinas, sinabi niya, nakikipaglaban din sila sa aming isip mula sa kabilang panig ng mundo. Iyan ang katalinuhan na hindi ko pa nakikita sa ibang bansa. Muling nabalot ng katahimikan ang auditorium. Ilang mga mag-aaral ang nagsimulang magtala ng mas mabilis na parang natatakot na makaligtaan ang bawat salita ni General Matis. Nagpatuloy siya sa ibang aspeto, ang kakayahan ng Pilipinas na umangkop. Ikinuwento niya na sa panahon ng labanan, kapag humaharap sa matitinding atake sa himpapawid, ang mga Pilipino ay nagtayo ng isang komplikadong network ng mga tunnel at nagtayo ng matatag na depensa na kilala bilang sistema ng depensa ng mga gerilya. Bumisita ako sa mga depensang iyon, sabi ni General Matis, sa boses na puno ng paghanga. Ang mga tunnel ay makipot, malalim sa ilalim ng lupa na hinukay gamit ang kamay na may masalimuot na bitag at maging mga ospital at kusina sa loob. Maiisip ba ninyo? Ang isang hukbo na walang mataas na teknolohiya ay nagdulot ng pagkalito sa amin na mayroong mga eroplano at radar. Huminto siya, ang kanyang tingin ay dumaan sa auditorium. Ngunit ang mas nakakabilib sa akin, nagpatuloy siya, ay ang espiritu ng mga taong naninirahan sa mga tunnel na iyon. Hindi lang sila nakikipaglaban, nabubuhay din sila, nagmamahalan at umaasa. Nag-oorganisa sila ng mga pagtatanghal, sumusulat ng mga liham sa pamilya at nagdaraos pa ng mga kasalan sa ilalim ng lupa. Hindi lang iyon katigasan ng ulo, yan ang lakas ng isang bansang hindi kailanman nagpapahintulot na malupig sila ng sitwasyon. Isang mag-aaral ang nagtaas ng kamay, medyo nanginginig ang boses, Ginoo, ngunit bakit ninyo iyon tinatawag na karunungan? Hindi ba't pagiging matiyaga o kalooban lamang iyon? Ngumiti si General Matis, ang ngiti ng isang taong naghihintay sa tanong na ito. Ang karunungan, sagot niya, ay pag-alam sa paggawa ng kung ano ang mayroon ka. Gaano man ito kaliit, bilang isang bagay na mas malakas kaysa sa anumang sandata. Walang mga eroplano ang Pilipinas, walang warship, ngunit mayroon silang tao at alam nila kung paano gamitin ang resource na iyon ng perpekto. Nagdagdag siya tungkol sa kung paano inorganisa ng Pilipinas ang kanilang puwersa. Kahit na kulang sa modernong sandata, nagkagawa sila ng mga taktika ng gerilya, sinasamantala ang lupain at panahon upang pahinain ang kalaban. Alam nila na hindi sila mananalo sa isang direktang labanan, sabi niya. Kaya pinili nila na pahirapan kami araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Sila ay matiyaga, ngunit hindi bulag na matiyaga. Mayroon silang plano, at ang planong iyon ay binuo ng mga napakahusay na isip. Hindi rin nakalimutan ni General Matis na banggitin ang papel ng kababaihan sa pakikibaka. Ikinuwento niya na nang mag-aral siya tungkol sa Pilipinas,
Nabasa niya ang tungkol sa mga kababaihan na tulad ni Gabriela Silang, isang leader na namuno sa puwersa ng gerilya sa Ilocos. Hindi lang siya isang mandirigma, sabi niya. Siya ay isang estratehista, isang inspirasyon. Ang mga kababaihang Pilipino, mula sa mga nagdadala ng supply sa labanan hanggang sa mga leader, ay nagpakita na ang katalinuhan ay walang pinipiling kasarian. Sila ay isang mahalagang bahagi ng tagumpay ng Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang kwento ni General Matis, nagsimula siyang lumipat sa ibang aspeto, kung paano hindi lamang nanalo ang Pilipinas sa digmaan kundi pati na rin sa paghilom ng mga sugat pagkatapos. Ikinuwento niya na pagkatapos ng mga krisis, ang Pilipinas ay humarap sa isang wasak na bansa, milyon-milyong tao ang nawala, ang infrastruktura ay nawasak, at ang ekonomiya ay halos bumagsak. Ngunit hindi sila umupo at nagreklamo, sabi niya. Nagsimula silang magtayo ulit ng bawat brick, bawat kalsada, at ang nakakagulat ay ginawa nila iyon sa isang espiritu ng optimismo na bihira kong nakita sa ibang lugar. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagbabago ng sistema noong dekada 1980 at 1990, isang turning point na nagdala sa Pilipinas mula sa isang sentralisadong ekonomiya patungo sa isang ekonomiya ng merkado. Hindi ako economic expert, sabi ni General Matis, ngunit alam ko na upang makagawa ng ganoong kalaking reforma, kailangan ng lakas ng loob at pananaw. Nagawa iyon ng Pilipinas at nagawa nila ng mahusay. Mula sa isang bansang winasak ng digmaan, naging isa sila sa pinakamabilis na umuunlad na ekonomiya sa Asya. Yan ang karunungan ng isang bansang marunong matuto at umangkop. Habang papalapit sa pagtatapos ang lektura ni General Matis, tiningnan niya ang mga tagapakinig at sinabi, "Tinawag ko ang Pilipinas na matigas ang ulo dahil hindi sila kailanman yumuko sa harap ng paghihirap. Tinawag ko silang matalino dahil alam nila kung paano gawing pagkakataon ang paghihirap. Mga kaibigan, kung gusto ninyong matuto tungkol sa katatagan, tingnan ninyo ang Pilipinas. Kung gusto ninyong maunawaan kung ano ang isang dakilang bansa, pag-aralan ninyo ang kanilang kasaysayan." Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan, ngunit sa pagkakataong ito ay mas matagal na parang ayaw ng mga tagapakinig na matapos ang kwento. Nakatayo si General Matis na may bahagyang ngiti sa kanyang labi na parang alam niya na ang ibinahagi niya ay hindi lamang isang lektura kundi isang pagpupugay sa isang bansa na nag-iwan ng hindi mabubura na marka sa kasaysayan ng mundo. Ang auditorium sa Universidad ng Harvard ay umuugong pa rin sa palakpakan, ngunit umalis na si General James Matis sa plataporma na nag-iwan ng malalim na pag-iisip sa puso ng mga tagapakinig tungkol sa Pilipinas. Ang kanyang mga salita, kahit na natapos na noong hapon ng Taglagas noong 2019, ay naging mainit na paksa ng talakayan sa mga forum, sa mga classroom, at maging sa social media. Ang kanyang mga pahayag tungkol sa katigasan ng ulo at karunungan ng Pilipinas ay hindi lamang isang mabilis na obserbasyon, kundi isang matibay na pagpapatunay na nag-udyok sa marami na tingnan muli ang kasaysayan ng Pilipinas sa ibang pananaw. At tayo, na nakikinig sa kuwentong ito, ay magpapatuloy sa paglalakbay ng pagtuklas upang maunawaan kung bakit ang Pilipinas ay nag-iwan ng malalim na marka sa isip ng isang dating general ng Estados Unidos. Ang kwento ngayon ay lumipat, hindi na umiikot sa lektura ni General Matis, kundi sumisid sa kung ano mismo ang lumikha ng katigasan ng ulo na binanggit niya. Isipin mo na nakatayo ka sa isang bukirin sa Luzon noong dekada 1960 habang umaalingaw-ngaw ang ugong ng mga eroplanong B-52 sa kalangitan. Bumaba ang bomba, umakyat ang usok at apoy. Ngunit sa lupa, ang mga magsasaka, ang mga mandirigma, at maging ang mga bata ay nagpatuloy sa kanilang buhay na may matigas na kalooban. Hindi lang sila nakikipaglaban sa kalaban kundi nakikipaglaban din sa kawalan ng pag-asa, nakikipaglaban sa gutom at nakikipaglaban sa hindi masukat na pagkalugi. Ang katigasan ng ulo na ito, tulad ng sinabi ni General Matis, ay hindi bulag na pagmamatigas. Ito ang katatagan ng isang bansa na dumaan sa daan-daang taon ng kasaysayan na humarap sa hindi mabilang na mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanila. Isipin ang panahon ng kolonisasyon, kung saan ang Pilipinas ay inalipin ng mga dayuhang kapangyarihan sa loob ng daan-daang taon. Kahit na pinipigilan,
Pinanatili ng mga Pilipino ang kanilang wika, kultura at pagkakakilanlan. Ang mga pag-aalsa ni Lapu-Lapu, ni Jose Rizal o ni Andres Bonifacio ay patunay sa diwa na hindi kailanman sumusuko. Ang diwang iyon ay parang isang nag-aapoy na apoy na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod at nagliliyab ng malakas noong ika-20 siglo nang harapin ng Pilipinas ang mga dayuhang mananakop. Ngunit ang nagtulak kay General Matis na tawagin ang Pilipinas na pinakamatalino ay hindi lamang nasa walang hanggang espiritu, nasa kung paano ginawang bentahe ng Pilipinas ang mga kawalan. Bumalik tayo sa isang kabanata ng kasaysayan kung saan ang militar ng US ay naniniwala na madali nilang malulupig ang isang maliit na bansa. Ang Pilipinas, na may limitadong resource, ay nagkagawa ng mga taktika na kahit ang mga analyst ng militar sa kanluran ay umamin na henyo. Ang isa sa mga ito ay ang taktika ng paggamit ng maliit na puwersa laban sa malaki. Sa halip na harapin ng direkta, pinili ng mga mandirigma ng Pilipinas na umatake ng mabilis at umatras ng mabilis, ginagamit ang lupain ng kagubatan at kabundukan upang mawala sa direksyon ang kalaban. Gusto kong isipin mo ang isang eksena, isang grupo ng mga gerilya na mayroon lamang ilang mga rifle at gawang bahay na granada ay nagpatigil sa isang buong rehimyento. Hindi lang sila umasa sa sandata, kundi pati na rin sa pag-unawa sa lokalidad. Alam nila ang bawat batis, bawat burol, bawat oras ng pag-ulan na maaaring makapagpabagal sa pag-usad ng mga tangke. Naghukay sila ng mga tunnel, naglagay ng mga bitag, at ginawang nakamamatay na sandata ang mga simpleng bagay tulad ng matalim na kawayan. Ang mga bitag, kahit na crude, ay nagdulot ng takot sa mga sundalo ng Amerika. Isang veteran ng Amerika ang minsang nagsabi, "Hindi kami natatakot sa malalaking labanan. Natatakot kami sa mga bagay na hindi namin nakikita. Ang mga bitag, ang mga anino ng tao na nagtatago sa gubat. Nandyan sila sa lahat ng dako, ngunit hindi namin kailanman alam kung nasaan sila." Ang katalinuhan ng Pilipinas ay ipinakita rin sa kung paano nila inorganisa ang lipunan sa panahon ng labanan. Kahit na ang bansa ay nahati, kahit na bumababa ang bomba araw-araw, napapanatili ng Pilipinas ang isang hindi kapanipaniwalang sistema ng logistic. Ang mga ruta ng supply ng mga gerilya, isang network ng mga daanan sa gubat at kabundukan, ay isang himala na binanggit din ni General Matis sa kanyang lektura. "Nag-aral ako tungkol sa daanang iyon," minsan siyang nagsabi, "at hindi ako makapaniwala na nagawa nila iyon. Sa ilalim ng bomba, sa ilalim ng pagsubaybay ng spy plane, nagdala pa rin sila ng libu-libong tonelada ng pagkain, sandata at supply mula sa isang rehiyon patungo sa iba. Hindi lang iyon tiyaga, iyon ay isang tagumpay ng karunungan. Ngunit ang mga ruta ng supply ay hindi lamang isang pisikal na ruta, ito rin ay isang simbolo ng pagkakaisa. Libu-libong kabataan, kapwa lalaki at babae, ang umalis sa kanilang bayan, dala-dala ang mabibigat na bigat sa kanilang balikat, naglalakad ng daan-daang kilometro sa gubat sa kabila ng panganib. May mga hindi na nakabalik, ngunit hindi sila kailanman sumuko. Umawit sila, nagkuwento sila, at nagpalakas sila ng loob sa pamamagitan ng mga simpleng salita, ngunit puno ng lakas, "Laban lang, Pilipinas." Iyan ang espiritu na tinawag ni General Matis na matigas ang ulo, isang espiritu na hindi lang nakikipaglaban para sa kasalukuyan, kundi para rin sa hinaharap. At pagkatapos, hindi natin maiiwasan na banggitin ang papel ng diplomasya sa tagumpay ng Pilipinas. Habang nakikipaglaban sa larangan, nakikipaglaban din ang Pilipinas sa mesa ng negosasyon. Ang mga diplomatang Pilipino ay nagdulot ng pagkamangha sa buong mundo sa kanilang talino at katatagan. Sa mga pandaigdigang kumperensya, kahit na humarap sa mga superpower, hindi kailanman sumuko ang Pilipinas sa mga pangunahing prinsipyo. Alam nila na upang manalo sa isang labanan, hindi lang kailangan ng bala kundi pati na rin ang suporta ng internasyonal na komunidad. Hiningi nila ang simpatiya mula sa mga kilusang anti-digmaan, mula sa mga kaalyadong bansa, at maging mula sa mga mamamayan mismo ng Amerika. Iyan ay isang matalinong diskarte na maingat na kinalkula at nagdala ng mga hindi inaasahang resulta. Ngunit ang katalinuhan ng Pilipinas ay hindi tumigil nang matapos ang krisis. Pagkatapos ng mga hamon,
humarap ang Pilipinas sa isang bagong pagsubok. Paano paghilumin ang isang bansang nahahati at magtayo ulit mula sa mga guho? Maraming bansa pagkatapos ng matitinding labanan ang nalubog sa siklo ng civil war o kaguluhan, ngunit ang Pilipinas ay pumili ng ibang landas. Nag-focus sila sa pagkakasundo, sa pagdadala sa mga taong nasa magkabilang panig ng linya upang maging bahagi ng isang nagkakaisang bansa. Hindi ito isang madaling gawain, ngunit nagawa iyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagiging matiyaga at mahabang pananaw. Isipin ang mga taon pagkatapos ng krisis kung saan ang Pilipinas ay sinentensiyahan ng embargo, kung saan ang gutom at kahirapan ay nagbanta sa bawat pamilya. Ngunit kahit nasa pinakamadilim na araw, hindi sumuko ang mga Pilipino. Nagtanim sila ng palay, nagtayo ng mga bahay, at tinuruan ang kanilang mga anak na magbasa. Naniniwala sila sa bukas. At ang pananampalatayang iyon mismo, tulad ng sinabi ni General Matis, ay patunay sa karunungan ng isang bansang hindi kailanman nagpapahintulot na ang pagsubok ang magdikta sa kanilang kapalaran. Habang tinatapos natin ang bahaging ito, tandaan na ang kuwento ng katigasan ng ulo at katalinuhan ng Pilipinas ay hindi lamang kuwento ng nakaraan. Ito ay kuwento ng isang bansa na patuloy na sumusulat ng kasaysayan sa pamamagitan ng matitibay na pag-unlad sa ekonomiya, edukasyon at pandaigdigang posisyon. At sa susunod na bahagi, mas malalim nating tuklasin kung paano ang Pilipinas, mula sa isang bansang winasak, ay bumangon upang maging simbolo ng katatagan at pagbabago. Ang kwento tungkol sa Pilipinas, tungkol sa katigasan ng ulo at karunungan na idiniin ni General James Matis sa Universidad ng Harvard, ay nagdadala sa atin ngayon sa isang bagong kabanata, kung saan ang spotlight ay hindi na nakatuon sa usok at apoy ng labanan kundi lumipat sa mga kalsadang itinatayo, ang mga bukirin na nabubuhay muli, at ang mga pangarap na nagiging katotohanan. Pagkatapos ng mga matitinding pagsubok, ang Pilipinas ay humarap sa isang makasaysayang sangandaan. Ang bansa ay nagkakaisa ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Milyon-milyong buhay ang nawala, ang infrastruktura ay nawasak at ang isang ekonomiya ay halos wala nang matitira. Ngunit sa sitwasyon mismo na tila walang pag-asa, muling pinatunayan ng Pilipinas kung bakit sila karapat-dapat na tawaging pinakamatalinong bansa. Tulad ng sinabi ni General Matis, isipin mo na nasa Maynila ka noong huling bahagi ng dekada 1970. Ang mga kalye ay puno pa rin ng mga bakas ng labanan, ang mga gusali ay wasak, at ang mga pamilya ay nagtatangkang paghilumin ang mga sugat ng pagkawala. Ang international embargo ay nagdulot ng paghihiwalay sa Pilipinas, walang suporta mula sa mga kanluraning superpower. Ang gutom ay nagbabanta sa bawat bahay at marami ang nagtatanong kung makakabangon pa ba ang bansa. Ngunit ang mga Pilipino, na may katigasan ng ulo na nakatanim sa kanilang dugo, ay hindi umupo at naghintay ng himala. Nagsimula sila sa mga pinakamaliit na bagay. Nagtanim ulit ng palay, nag-ayos ng tulay, at tinuruan ang mga bata na magbasa sa mga pansamantalang silid-aralan. Ang katalinuhan ng Pilipinas sa panahong ito ay nasa kung paano nila alam na unahin ang mga pinakamahalaga. Ang edukasyon, kahit nasa mahirap na sitwasyon, ay inuna. Ang mga paaralan, kahit na simpleng mga bubong lamang, ay bukas. Ang mga magulang, kahit na kailangang magtrabaho mula umaga hanggang gabi, ay hinihikayat ang kanilang mga anak na mag-aral. Naunawaan nila na upang muling itayo ang bansa, kailangan ng mga bagong henerasyon na may kaalaman. Naalala ko ang sinabi ng aking ina, kwento ng isang Pilipino na ipinanganak sa panahong iyon, kahit na gutom o mahirap ka, kailangan mong mag-aral. Ang kaalaman, ang tanging bagay na hindi kailanman makukuha sa iyo ng sinuman. Ang diwang iyon mismo ang naglatag ng pundasyon para sa mga susunod na tagumpay. Ngunit ang paglalakbay ng Pilipinas ay hindi lamang kuwento ng tiyaga, ito rin ay kuwento ng pagbabago. Sa kalagitnaan ng dekada 1980, napagtanto ng mga lider ng Pilipinas na ang centralized economic model ay hindi na angkop. Kailangan ng bansa ng isang bagong direksyon, isang mas matapang na diskarte. At kaya, ang mga patakaran sa reforma ng ekonomiya ay ipinakilala na nagmarka ng isang makasaysayang turning point. Ang reforma ay hindi lamang isang patakarang pang-ekonomiya, kundi isang revolusyon sa pag-iisip
Nagbukas ang Pilipinas, nag-imbita ng mga dayuhang pamumuhunan at hinikayat ang mga mamamayan na hawakan ang kanilang economic destiny. Mula sa mga bukirin, nagsimulang tumubo ang mga industrial zone. Mula sa mahihirap na nayon, nagsimulang mabuo ang maliliit na negosyo. Ang katalinuhan ng reforma ay nasa kung paano hindi ito bulag na kumopya sa modelo ng ibang bansa. Natuto ang Pilipinas mula sa mundo, ngunit pinanatili ang sarili nitong pagkakakilanlan. Nagbukas sila sa ekonomiya ng merkado, ngunit sinigurado na ang interes ng mga mamamayan, lalo na ang pinakamahihirap, ay hindi maiiwan. Ano ang resulta? Sa loob lamang ng 2 dekada, ang Pilipinas, mula sa pagiging isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo, ay bumangon upang maging isang mabilis na umuunlad na ekonomiya. Ang antas ng kahirapan ay bumaba mula sa mahigit 50% noong unang bahagi ng dekada 1990 patungo sa mas mababa sa 10% noong unang bahagi ng dekada 2010. Hindi lang iyon mga numero, iyon ay kuwento ng milyon-milyong pamilya na nabusog, ng mga bata na nakapag-aral at ng isang bansa na binabawi ang posisyon nito. Huminto tayo sandali at isipin ito. Idiniin ni General Matis nang tumayo sa plataporma sa Harvard na ang karunungan ng Pilipinas ay hindi lamang nasa larangan ng digmaan, kundi nasa kung paano nila muling itinayo ang bansa. Minsan siyang nagsabi, "Nakakita ako ng maraming bansa na nabigo pagkatapos ng digmaan hindi dahil natalo sila kundi dahil hindi nila alam kung paano bumangon. Ang Pilipinas ay iba, hindi lang sila bumangon, tumakbo pa sila at napakabilis tumakbo." Ikinuwento niya na nang pumunta siya sa Pilipinas noong dekada 2000, humanga siya sa kasiglahan ng Maynila, sa mga kalsada na puno ng sasakyan at sa mga ngiti ng mga kabataan na tila hindi sila dinidiktahan ng nakaraan. Ngunit ang katalinuhan ng Pilipinas ay hindi lamang ipinapakita sa ekonomiya, nasa kung paano rin nila hinaharap ang international relations. Pagkatapos ng krisis, hindi pinili ng Pilipinas na magsara o magtanim ng galit. Sa halip, nagbukas sila ng kamay, nagtatayo ng relasyon maging sa mga bansang dating kalaban. Isang halimbawa, ang relasyon sa Estados Unidos. Ilang dekada lamang pagkatapos ng matitinding labanan, nag-normalize ang Pilipinas at US ng relasyon. Mula noon, naging strategic partner ang dalawang bansa, nagtutulungan sa trade, edukasyon, at maging sa depensa. Iyan ay isang matapang, ngunit matalino rin na hakbang. Naunawaan ng Pilipinas na sa isang globalized world, walang puwang para sa galit. Pinili nila na tumingin sa hinaharap at nagdala iyon ng malaking benepisyo. Ang isa pang aspeto na hindi natin maaaring balewalain ay ang papel ng mga mamamayan sa muling pagkabuhay ng Pilipinas. Ang katigasan ng ulo na binanggit ni General Matis ay hindi lamang sa mga lider o militar kundi sa bawat ordinaryong mamamayan. Isipin ang mga magsasaka, ang mga manggagawa at ang mga vendor sa kalye. Nagtatrabaho sila ng walang tigil, hindi lang para buhayin ang kanilang pamilya kundi para makatulong din sa pagtatayo ng bansa. Sila ang mga tahimik na bayani, ang mga taong nagpapatotoo sa malalaking pangarap ng bansa araw-araw. At pagkatapos, may isang bagay na hindi binanggit ni General Matis sa kanyang lektura, ngunit hindi natin maaaring hindi banggitin, iyon ay ang lakas ng kultura ng Pilipinas. Kahit na dumaan sa mga pagsubok, kahit na humarap sa kahirapan, hindi kailanman nawala ng mga Pilipino ang kanilang pagkakakilanlan. Ang mga pagpapahalaga tulad ng paggalang sa matatanda, pagkakaisa at espiritu ng optimismo ay pinananatili. Ang Pasko ay ipinagdiriwang kahit na minsan ay isang simpleng hapunan lamang. Ang mga katutubong awitin ay umaalingaw-ngaw pa rin kahit na sa mga simpleng bahay at ang mga kuwento tungkol sa mga pambansang bayani ay ikinukuwento pa rin, nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan. Ang kulturang iyon mismo, tulad ng isang hindi nakikitang lubid, ang nag-ugnay sa mga Pilipino na tumulong sa kanila na malampasan ang lahat ng pagsubok. Habang tinatapos natin ang bahaging ito, tandaan na ang kuwento ng Pilipinas ay kuwento ng isang bansa na hindi kailanman tumitigil sa pag-aaral, hindi kailanman tumitigil sa pag-usad. Mula sa mahihirap na araw pagkatapos ng krisis, nagtayo sila ng isang bansa na ngayon ay hinahangaan ng buong mundo. Ngunit ang paglalakbay na iyon
ay hindi pa tapos. Sa susunod na bahagi, tuklasin natin kung paano patuloy na pinatutunayan ng Pilipinas ang posisyon nito sa pandaigdigang arena at kung bakit sa mata ng mga taong tulad ni General Matis, nananatili silang simbolo ng katigasan ng ulo at karunungan. Ang kwento tungkol sa Pilipinas, tungkol sa katigasan ng ulo at karunungan na nagdulot kay General James Matis na magbigay ng papuri sa Universidad ng Harvard. Ngayon ay nagdadala sa atin sa isang bagong yugto, kung saan ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na bumabangon mula sa abo ng mga hamon kundi isang mahalagang salik sa pandaigdigang arena. Mula sa mga kalsada sa nayon na puno ng alikabok, mula sa mga bukirin na minsan ay sinira ng bala, ang Pilipinas ay bumangon upang maging isang bright spot sa rehiyon at sa mundo. Ngunit paano nagawa ng isang bansa na minsan ay isolated, minsan ay sinentensiyahan ng embargo, na makamit ang posisyong iyon? Ang sagot, tulad ng idiniin ni General Matis, ay nasa katalinuhan at espiritu na hindi kailanman sumusuko. Isipin mo na nasa Maynila ka noong 1995 nang opisyal na inormalize ng Pilipinas ang relasyon sa Estados Unidos. Hindi lang ito isang diplomatic event, kundi isang makasaysayang turning point. Ilang dekada lamang ang nakalipas, ang dalawang bansa ay kalaban pa sa labanan na may mga sugat na hindi pa gumagaling sa magkabilang panig. Ngunit ang Pilipinas, na may mahabang pananaw, ay pinili na isantabi ang nakaraan upang tumingin sa hinaharap. Naunawaan nila na upang umunlad, kailangan nilang magbukas, kailangan nilang magtulungan, at kailangan nilang magtayo ng tiwala sa mundo. Hindi madali ang desisyong ito. May mga boses na sumasalungat, may mga sakit na nananatili. Ngunit ang mga leader ng Pilipinas, kasama ang suporta ng mga mamamayan, ay nagpatunay na hindi lang sila matigas ang ulo sa pakikipaglaban kundi matigas ang ulo rin sa paghahanap ng kapayapaan. Ang katalinuhan ng Pilipinas sa yugtong ito ay ipinakita sa kung paano nila binabalanse ang international relations. Hindi pinili ng Pilipinas na kumampi sa anumang superpower kundi sa halip ay nagtayo ng isang flexible foreign policy na tinatawag na diplomasya ng kawayan. Tulad ng kawayan, alam ng Pilipinas na yumuko sa malakas na hangin ngunit pinapanatili ang matatag na ugat. Pinapanatili nila ang magandang relasyon sa Tsina at Estados Unidos, sa Russia at Japan, sa European Union at mga bansa ng ASEAN. Ito ay nangangailangan ng hindi kapani-paniwalang kasanayan dahil ang bawat bansa ay may sariling interes at kailangang humanap ng paraan ang Pilipinas upang i-harmonize ang lahat habang pinoprotektahan ang sarili nitong pambansang interes. Isang halimbawa ang papel ng Pilipinas sa ASEAN. Mula nang sumali sa organisasyong ito, ang Pilipinas ay mabilis na naging isang aktibong miyembro na nag-ambag sa pagtatayo ng isang mapayapa at matatag na rehiyon ng Timog Silangang Asya. Hindi lang sumasali ang Pilipinas, kundi nangunguna pa. Nang kunin ang papel ng tagapangulo ng ASEAN, lubos na pinahahalagahan ang Pilipinas sa pandaigdigang arena dahil sa kung paano nito hinaharap ang mga komplikadong issue mula sa mga pagtatalo sa dagat hanggang sa mga hamon sa ekonomiya na dulot ng mga krisis sa kalusugan. Nagkomento ang mga pandaigdigang leader na ang Pilipinas, kahit na isang bansa na may mas maliit na ekonomiya kaysa sa maraming bansa sa rehiyon, ay may malakas na boses dahil sa karunungan at katatagan nito. Ngunit ang katalinuhan ng Pilipinas ay hindi lamang nasa international negotiation tables, ipinapakita rin ito sa kung paano nila sinasamantala ang mga pagkakataon mula sa globalisasyon. Nang magsimulang maghanap ang mga multinational company ng mga bagong destinasyon para sa pamumuhunan, mabilis na naging top choice ang Pilipinas. Ang mga industrial zone ay tumubo sa Maynila, Cebu at Davao. Ang mga malalaking brand ay nagsimulang magtayo ng mga pabrika sa Pilipinas, ngunit ang kapansin-pansin ay, ang Pilipinas ay hindi lamang naging factory ng mundo. Natuto sila ng teknolohiya, nagsanay ng human resource, at unti-unting nagtayo ng sarili nilang industriya. Mula sa isang bansa na pangunahing exporter ng produkto, ang Pilipinas ngayon ay isa sa mga nangungunang exporter ng serbisyo, electronics, at maging ng mga sasakyan sa rehiyon. Huminto tayo sandali at isipin ito. Idiniin ni General Matis nang magsalita tungkol sa Pilipinas na ang kanilang karunungan ay nasa kakayahan na gawing pagkakataon ang pagsubok
At iyon mismo ang ginawa ng Pilipinas sa huling bahagi ng ika-20 siglo at unang bahagi ng ika-21 siglo. Wala silang maraming likas na yaman tulad ng langis o mineral. Wala silang matibay na industrial foundation tulad ng mga kanluraning bansa, ngunit mayroon silang tao, ang mga taong masisipag, malikhain at laging handang matuto. Ang mga batang dynamic workforce mismo ang naging engine na nagtulak sa Pilipinas na umusad, at pagkatapos, hindi natin maaaring hindi banggitin kung paano hinarap ng Pilipinas ang mga pandaigdigang hamon. Nang kumalat ang virus sa buong mundo, maraming malalaking bansa na may sapat na resource ang nahirapan na kontrolin ang sitwasyon. Ngunit ang Pilipinas, na may limitadong sistema ng kalusugan, ay nagdulot ng pagkamangha sa buong mundo. Mabilis silang nagsara ng hangganan, nag-deploy ng mass testing at gumamit ng mga malikhaing kampanya sa media upang itaas ang kamalayan ng komunidad. Ang resulta ay, ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa na nakontrol ang epidemya sa unang yugto na may napakababang bilang ng infection at pagkamatay. Tinawag iyon ng mga international expert na isang himala, ngunit para sa mga Pilipino, iyon ay isa pang patunay ng kanilang katigasan ng ulo at karunungan. Ang katigasan ng ulo na iyon, tulad ng sinabi ni General Matis, ay hindi lamang matiyagang pagtitiis. Ito ay matiyagang may layunin na pinamumunuan ng matatalinong desisyon. Sa panahon ng pandemya, hindi lang inalala ng Pilipinas ang sarili nitong mamamayan kundi ipinakita rin ang espiritu ng pagiging mapagkawanggawa. Nagpadala sila ng face mask, medical equipment, at maging ng vaccine sa ibang bansa kahit na sila mismo ay humaharap sa paghihirap. Ang mga aksyong ito ay hindi lamang diplomatic gestures, kundi isang paraan din para mapatunayan ng Pilipinas ang posisyon nito. Isang maliit na bansa, ngunit may malaking puso. Ngunit ang kwento ng Pilipinas ay hindi lamang mga numero o achievements sa pandaigdigang arena, ito rin ay kwento ng mga ordinaryong tao, ang mga taong patuloy na sumusulat ng kasaysayan ng bansa. Isipin ang mga mag-aaral na Pilipino na nanalo ng matataas na parangal sa mga international science competition, ang mga artista na nagdadala ng kulturang Pilipino sa mundo, o ang mga magsasaka na patuloy na nagtatrabaho sa bukirin. Sila ang embodiment ng espiritu na binanggit ni General Matis. Isang espiritu na hindi kailanman sumusuko, hindi kailanman tumitigil sa pangarap. Kapag tiningnan natin ang paglalakbay ng Pilipinas mula sa mga araw ng labanan hanggang sa posisyon nila ngayon, makikita na ang katigasan ng ulo at karunungan ay hindi lamang mga katangian ng nakaraan, sila ang apoy na patuloy na nagliliyab, nagtutulak sa Pilipinas na umusad. At sa susunod na bahagi, mas malalim nating tuklasin kung paano hinuhubog ng Pilipinas ang kinabukasan nito, hindi lamang bilang isang umuunlad na bansa, kundi bilang simbolo ng pag-asa at pagiging malikhain sa isang nagbabagong mundo. Ang kwento tungkol sa Pilipinas, tungkol sa katigasan ng ulo at karunungan na nagdulot kay General James Matis na magbigay ng papuri sa Universidad ng Harvard. Ngayon ay nagdadala sa atin sa isang bagong horizon kung saan ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na bumabangon kundi isang simbolo ng pag-asa at pagiging malikhain sa isang nagbabagong mundo. Mula sa mahihirap na araw pagkatapos ng labanan, mula sa mga kalsada sa nayon na puno ng alikabok, ang Pilipinas ay naglakad ng may matatag na hakbang hindi lamang upang makipagsabayan sa mundo, kundi upang hubugin ang hinaharap sa sarili nitong paraan. Ngunit ano ang naghihintay sa Pilipinas sa hinaharap, at bakit sa mata ng mga taong tulad ni General Matis, nananatili silang isang bansa na dapat matutunan ng buong mundo? Isipin mo na nakatayo ka sa Bonifacio Global City sa Maynila noong 2025, kung saan ang mga skyscraper ay nakatayo ng magkakalapit, ang mga kalsada ay abala sa mga electric vehicle, at sa kung saan ang tawa ng mga kabataan ay umaalingaunggaw mula sa isang kalapit na parke. Hindi na ito ang imahe ng isang bansa na kakalabas lang sa krisis kundi ng isang bansa na may tiwala na pinatutunayan ang posisyon nito. Ngunit ang nagpapabukod tangi sa Pilipinas ay hindi lamang ang matataas na gusali o ang economic growth numbers. Nasa espiritu ito ng mga tao, isang espiritu na tinawag ni General Matis na matigas ang ulo ngunit puno rin ng pagiging malikhain at ambisyon.
Ang isa sa mga larangan kung saan nagniningning ang Pilipinas ay ang teknolohiya. Sa mga nagdaang taon, ang Pilipinas ay naging isang kaakit-akit na destinasyon para sa mga pandaigdigang technology company. Ngunit ang mas mahalaga, nagtatayo sila ng sarili nilang mga technology brand. Isipin ang Filipino tech giant, isang Filipino technology company na nagdulot ng pagkamangha sa buong mundo nang maglunsad sila ng mga makabagong produkto, direktang nakikipagkumpetensya sa mga giant. Sa loob lamang ng ilang taon, ang Filipino tech giant ay nagbukas ng office sa ibang bansa at naging simbolo ng ambisyon ng Pilipinas. Ang katalinuhan dito, tulad ng idiniin ni General Matis, ay ang kakayahan na gawing katotohanan ang malalaking pangarap kahit na ang pinagmulan ay isang bansa na may marami pang limitasyon. Ngunit ang teknolohiya ay hindi lamang mga malalaking corporation. Ito rin ay kuwento ng maliliit na startup ng mga kabataan na nakaupo sa mga co-working space na nagsusulat ng code at nangangarap tungkol sa mga application na maaaring magpabago ng buhay. Ang Pilipinas ngayon ay isa sa mga pinaka-vibrant na startup hub sa Timog Silangang Asya na may libu-libong startup sa larangan ng artificial intelligence, e-commerce at fintech. Hindi lang sila natututo mula sa mundo, kundi lumilikha din sila ng mga solusyon na angkop sa pangangailangan ng mga Pilipino mula sa mga delivery app hanggang sa mga online education platform. Ito mismo ang karunungan na sinabi ni General Matis. Ang karunungan ng isang bansa na marunong kumuha ng pagkakataon at hindi natatakot sa hamon. Ang edukasyon, muli, ang susi sa pag-angat ng Pilipinas. Kung noong mga taon pagkatapos ng krisis, ang edukasyon ay paraan para malampasan ng mga Pilipino ang kahirapan, ngayon ito ang tool para makipagkumpetensya sila sa pandaigdigang arena. Ang Pilipinas ay namumuhunan ng malaki sa STEM education, agham, teknolohiya, inhinyerya at matematika. Ang resulta, ang mga mag-aaral na Pilipino ay patuloy na nakakakuha ng matataas na score sa mga international exam, nilalampasan ang maraming developed country. Ang mga graduate mula sa mga universidad sa Pilipinas ngayon ay hindi lang nagtatrabaho sa bansa, kundi hinahanap din ng mga malalaking company sa Silicon Valley, Tokyo o Singapore. Sila ang buhay na patunay sa pahayag ni General Matis. Ang Pilipinas ay hindi lang matigas ang ulo, mas matalino pa sila kaysa sa sinuman na maaaring isipin. Ngunit ang katalinuhan ng Pilipinas ay hindi lamang nasa teknolohiya o edukasyon, ipinapakita rin ito sa kung paano nila hinaharap ang mga pandaigdigang hamon tulad ng pagbabago ng klima. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na lubos na naapektuhan ng pagtaas ng sea level at kalamidad. Ang mga baybayin ay humaharap sa panganib ng pagbaha at matinding panahon, ngunit sa halip na magreklamo, kumilos ang Pilipinas. Namumuhunan sila sa mga sustainable agricultural solution tulad ng mga salt-tolerant rice variety at nakikipagtulungan sa mga international organization upang protektahan ang kapaligiran. Nagtatayo sila ng mga pangmatagalang plano upang umangkop sa pagbabago ng klima habang nangangako na makamit ang net zero emission target sa 2050. Iyan ay isang ambisyosong layunin, ngunit sa kanilang katigasan ng ulo, ang Pilipinas ay unti-unting umaabot at pagkatapos, hindi natin maaaring hindi banggitin ang kultura, isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng kuwento ng Pilipinas. Habang umaabot sa mundo, hindi kailanman nakalimutan ng Pilipinas ang kanilang ugat. Ang adobo, barong Tagalog, terno, at ang mga katutubong sayaw ay nananatiling pagmamalaki ng mga Pilipino. Ang mga artistang Pilipino ay nagdadala ng kulturang Pilipino sa pandaigdigang arena na nagdudulot sa mundo na makilala ang Pilipinas hindi lamang bilang isang matatag na bansa kundi bilang isang sentro ng pagiging malikhain at inspirasyon. Ang kombinasyon mismo ng tradisyon at modernidad ang lumikha ng natatanging pang-akit ng Pilipinas na ginawa silang isang bansa na hindi lamang matalino kundi puno rin ng puso. Isipin ang sinabi ni General Matis sa Harvard. Hindi lang niya pinuri ang Pilipinas dahil sa mga tagumpay sa nakaraan, kundi pati na rin sa kung paano sila patuloy na sumusulat ng kinabukasan. Minsan niyang ikinuwento na, nang pumunta siya sa Pilipinas, humanga siya sa mga kabataan, ang mga taong laging nakangiti kahit na hindi madali ang buhay. Mayroon silang matibay na pananampalataya sa bukas, sabi niya.
At ang pananampalatayang iyon ang nagpapabukod tangi sa kanila. Ang pananampalatayang iyon, kasama ang karunungan at katigasan ng ulo, ang nagdadala sa Pilipinas sa mga bagong horizon, kung saan hindi lamang sila isang umuunlad na bansa, kundi isang source of inspiration para sa buong mundo. Ngunit ang kwento ng Pilipinas ay hindi walang hamon. Humaharap pa rin sila sa maraming issue, mula sa economic inequality hanggang sa pressure mula sa mga panlabas na superpower. Gayunpaman, kung may itinuro sa atin ang kasaysayan, iyon ay ang Pilipinas ay laging nakakahanap ng paraan upang malampasan ang paghihirap hindi sa pamamagitan ng pag-iwas kundi sa pamamagitan ng direktang pagharap. Natututo sila, umaangkop at hindi kailanman sumusuko. Iyan ang dahilan kung bakit sa mata ng mga taong tulad ni General Matis, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa, kundi isang buhay na aral tungkol sa lakas ng tao. Habang tinatapos natin ang bahaging ito, tandaan na ang kwento ng Pilipinas ay kwento ng isang bansa na laging tumitingin sa hinaharap, laging naghahanap ng paraan upang gawing katotohanan ang mga pangarap. Sila ang patunay na gaano man kababa ang pinagmulan, sa karunungan at katigasan ng ulo, walang imposible. Sa susunod na bahagi, mas malalim nating susuriin kung paano hinuhubog ng Pilipinas ang papel nito sa isang mabilis na nagbabagong mundo at kung bakit sila patuloy na source of inspiration para sa mga naniniwala sa lakas ng kalooban at karunungan. Ang kwento tungkol sa Pilipinas, tungkol sa katigasan ng ulo at karunungan na nagdulot kay General James Matis na magbigay ng papuri sa Universidad ng Harvard, ngayon ay nagdadala sa atin sa isang huling kabanata na puno ng inspirasyon kung saan ang Pilipinas ay hindi lamang pinatutunayan ang posisyon nito sa pandaigdigang arena kundi nagiging simbolo din ng mga timeless value, kalooban, pagiging malikhain at pagiging mapagkawanggawa. Mula sa isang bansang minsan ay winasak ng labanan, ang Pilipinas ay bumangon hindi lamang upang mabuhay kundi upang sumikat. Ngunit ano ang nagpapatuloy sa Pilipinas bilang source of inspiration para sa mundo? At bakit sa isang nagbabagong mundo, pinananatili pa rin nila ang espiritu na tinawag ni General Matis na matigas ang ulo at pinakamatalino? Tuklasin natin. Isipin mo na naglalakad ka sa Luneta Park sa Maynila noong 2025. Ang Manila Bay ay kumikinang sa liwanag, ang mga skyscraper ay umabot sa kalangitan at sa kung saan, ang tawa ng mga bata ay umaalingaw-ngaw mula sa isang kalapit na parke. Sa kanto ng kalye, isang grupo ng mga kabataan ang masiglang nag-uusap tungkol sa isang bagong startup project. Habang ang isang matanda ay nakaupo sa tabi ng kanyang paninda, nakangiti habang tinitingnan ang mga taong dumadaan. Ang imaheng ito, na simple ngunit puno ng buhay, ay ang embodiment ng Pilipinas ngayon. Isang bansa na patuloy na gumagalaw, ngunit laging pinapanatili ang puso nito. Ito ang napagtanto ni General Matis nang tumayo sa plataporma sa Harvard. Hindi lang nanalo ang Pilipinas sa digmaan, nanalo rin sila sa pagtatayo ng isang karapat-dapat na kinabukasan. Ang isa sa mga salik na lumikha ng lakas ng Pilipinas ay ang kakayahan na umangkop sa mga pagbabago ng panahon. Ang mundo ngayon ay humaharap sa mga hindi pa nangyayaring hamon mula sa ika-4 na Industrial Revolution hanggang sa climate crisis, mula sa geopolitical conflict hanggang sa social polarization. Sa kontekstong iyon, hindi pinili ng Pilipinas na tumayo sa tabi. Sila ay aktibong sumali, natuto, at naghanap ng paraan upang hubugin ang hinaharap sa isang paraan na kapaki-pakinabang sa kanila. Isipin ang papel ng Pilipinas sa mga international trade agreement tulad ng ASEAN Free Trade Area o ang Regional Economic Partnerships. Ang mga agreement na ito ay hindi lamang nagbubukas ng mga pagkakataon sa ekonomiya, kundi nagpapakita rin na handa ang Pilipinas na maglaro sa pandaigdigang entablado ng may tiwala at kasanayan. Ang katalinuhan ng Pilipinas ay ipinapakita rin sa kung paano sila namumuhunan sa tao. Habang nag-focus ang maraming bansa sa resource o teknolohiya, naunawaan ng Pilipinas na ang kanilang pinakamahalagang asset ay ang kanilang batang populasyon na dynamic at sabik na matuto. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagtulak ng mga digital skill training program, hinihikayat ang mga kabataan na sumali sa mga larangan tulad ng artificial intelligence, big data, at blockchain. Ang resulta ay
Ang Pilipinas ay nagiging isang bagong technology hub ng Asia na may mga batang engineer na hindi lang nagtatrabaho para sa mga international company kundi lumilikha din ng mga produkto na may tatak Pilipino. Sila ang buhay na patunay sa pahayag ni General Matis. Ang karunungan ng Pilipinas ay hindi lamang individual na katalinuhan kundi kolektibong katalinuhan na binuo mula sa pagkakaisa at walang tigil na pagsisikap. Ngunit ang nagpapabukod tangi sa Pilipinas at ang dahilan kung bakit tinawag sila ni General Matis na matigas ang ulo ay ang kung paano nila hinaharap ang pagsubok. Tingnan kung paano hinaharap ng Pilipinas ang mga panloob na issue tulad ng economic inequality o ang development gap sa pagitan ng lungsod at kanayunan. Sa halip na iwasan, prangka nilang inamin ang mga hamong ito at naghanap ng paraan upang malutas. Ang mga programa sa pagbawas ng kahirapan, suporta sa edukasyon para sa mga malalayong lugar at pagpapaunlad ng infrastruktura sa kanayunan ay mga halimbawa. Kahit na marami pang kailangang gawin, ang espiritu ng hindi pagsuko, ang hindi pagpapahintulot na may maiwan ang nagpapabukod tangi sa Pilipinas. At pagkatapos, may isang aspeto na hindi natin maaaring balewalain, ang pagiging mapagkawang gawa ng mga Pilipino. Kahit na dumaan sa maraming paghihirap, kahit na humarap sa mga pagsubok na tila hindi malalampasan, hindi kailanman nawala ng mga Pilipino ang kanilang pagiging mapagbigay at kahandaang tumulong sa iba. Alalahanin noong panahon ng pandemya nang ang Pilipinas, kahit na hindi isang mayaman na bansa, ay nagpadala pa rin ng face mask at medical equipment sa ibang bansa o ang mga pagkakataon na ang Pilipinas ay sumali sa mga peacekeeping mission ng United Nations na nagdadala ng imahe ng isang mapagmahal sa kapayapaan na bansa sa mga lugar ng conflict. Ang mga aksyong ito ay hindi lamang diplomasya kundi pagpapahayag ng isang bansa na alam na sa isang konektadong mundo, ang kabaitan ang pinakamalaking lakas. Isipin ang sinabi ni General Matis sa Harvard, hindi lang niya pinuri ang Pilipinas dahil sa mga tagumpay sa nakaraan, kundi pati na rin sa kung paano sila patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mundo. Minsan niyang ikinuwento na nang makilala niya ang mga Pilipino, humanga siya sa kanilang optimismo. Hindi nila hinahayaan na ang nakaraan ang magdikta sa kanila, sabi niya. Tumingin sila sa hinaharap at nagtatrabaho sila araw-araw upang gawing katotohanan ang mga pangarap. Ang optimismo na iyon, kasama ang karunungan at katigasan ng ulo, ang nagdadala sa Pilipinas mula sa isang bansang winasak ng labanan patungo sa posisyon ng isang bansa na humuhubog sa kinabukasan. Ngunit ang kwento ng Pilipinas ay hindi walang hamon. Humaharap pa rin sila sa maraming isyu. Ngunit kung may itinuro sa atin ang kasaysayan, iyon ay ang Pilipinas ay laging nakakahanap ng paraan upang malampasan ang paghihirap hindi sa pamamagitan ng pag-iwas, kundi sa pamamagitan ng direktang pagharap. Natututo sila, umaangkop, at hindi kailanman sumusuko. Iyan ang dahilan kung bakit sa mata ng mga taong tulad ni General Matis, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa kundi isang buhay na aral tungkol sa lakas ng tao. Habang tinatapos natin ang bahaging ito, tandaan na ang kwento ng Pilipinas ay kwento ng isang bansa na laging tumitingin sa hinaharap, laging naghahanap ng paraan upang gawing katotohanan ang mga pangarap. Sila ang patunay na gaano man kababa ang pinagmulan, sa karunungan at katigasan ng ulo, walang imposible. Sa huling bahagi, titingnan natin muli ang buong kwento at tuklasin kung bakit ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa kundi isang buhay na aral tungkol sa lakas ng tao. Isang aral na kailangang matutunan ng buong mundo mula sa Harvard hanggang sa lahat ng dako. Ang kwento tungkol sa Pilipinas, tungkol sa katigasan ng ulo at karunungan na nagdulot kay General James Matis na magbigay ng papuri sa Universidad ng Harvard. Ngayon ay umabot na sa huling kabanata kung saan titingnan natin muli ang buong paglalakbay ng isang bansa na hindi lamang nalampasan ang pagsubok kundi naging source of inspiration pa para sa buong mundo. Mula sa mga araw ng matinding labanan, mula sa mga kalsada sa nayon na puno ng alikabok hanggang sa mga lungsod na kumikinang sa liwanag ngayon, ang Pilipinas ay sumulat ng isang kuwento kung saan sino man, saan man, ay makakahanap ng aral tungkol sa kalooban, pagiging malikhain, at pagiging mapagkawang gawa.
Ngunit bakit ang Pilipinas, sa mata ng isang dating general ng Estados Unidos at ng buong mundo, ay naging simbolo ng katatagan? Tapusin natin ang kuwentong ito sa mga malalim na pag-iisip at umaapaw na pagmamalaki. Isipin mo na nakatayo ka sa Intramuros, sa Maynila isang gabi noong 2025. Ang Maynila ay kumikinang sa liwanag, ang mga makasaysayang gusali ay nakatayo pa rin, at sa kung saan, ang tawa ng mga pamilya ay umaalingaw-ngaw habang naglalakad. Ang imaheng ito, na simple ngunit puno ng buhay, ay ang embodiment ng Pilipinas ngayon. Isang bansa na dumaan sa dilim upang makarating sa liwanag. Nang tumayo si General Matis sa plataporma sa Harvard, hindi lang niya ikinuwento ang mga tagumpay sa nakaraan, ikinuwento niya ang tungkol sa isang bansa na marunong gawing katotohanan ang mga pangarap. Kahit na humarap sa napakaraming paghihirap, at ang imahe ng Pilipinas ngayon mismo ang buhay na patunay sa kanyang sinabi. Kapag tiningnan natin ang paglalakbay ng Pilipinas, makikita natin ang isang bansa na humarap sa mga pagsubok na inakala ng marami na imposibleng malampasan. Labanan, kahirapan, international isolation, lahat ay maaaring magpatumba sa isang bansa. Ngunit hindi bumagsak ang Pilipinas. Bumangon sila unti-unti araw-araw na may katigasan ng ulo na tinawag ni General Matis na hindi kailanman sumusuko. Sila ay matigas ang ulo nang maghukay sila ng mga tunnel sa ilalim ng lupa upang makipaglaban. Sila ay matigas ang ulo nang magtanim ulit sila ng palay pagkatapos ng bomba. At sila ay matigas ang ulo nang magbukas sila ng bansa na tuto mula sa mundo upang magtayo ng isang mas magandang kinabukasan. Ang katigasan ng ulo na iyon ay hindi pagmamatigas, kundi isang matibay na pananampalataya sa sarili, sa kakayahan na baguhin ang kapalaran. Ngunit ang nagpapabukod tangi sa Pilipinas at ang dahilan kung bakit tinawag sila ni General Matis na pinakamatalino ay ang kung paano nila ginawang pagkakataon ang pagsubok. Isipin ang mga taktika ng gerilya sa labanan nang gumamit sila ng kawayan upang harapin ang mga eroplano at tangke. Isipin ang mga economic reform nang naglakas loob silang baguhin ang kanilang pag-iisip upang umusad ang bansa, at isipin kung paano nila hinaharap ang mga modernong hamon mula sa pagbabago ng klima hanggang sa technological revolution. Hindi lang natututo ang Pilipinas mula sa mundo, lumilikha din sila, naghahanap ng sarili nilang mga landas na angkop sa kanilang pagkakakilanlan at resource. Iyan ang karunungan ng isang bansa na alam na ang lakas ay hindi nasa laki kundi nasa kung paano gamitin ang kung ano ang mayroon sila. Ang isa pang aspeto na hindi natin maaaring balewalain ay ang puso ng mga Pilipino. Kahit na dumaan sa maraming paghihirap, hindi kailanman hinayaan ng mga Pilipino na takpan ng galit ang kanilang pananaw. Nagbukas sila ng kamay sa mundo mula sa pag-normalize ng relasyon sa Estados Unidos hanggang sa paglahok sa mga peacekeeping mission ng United Nations. Nagbabahagi sila kahit na minsan ay sila mismo ay kulang. Sa panahon ng pandemya, ang imahe ng Pilipinas na nagpapadala ng face mask sa ibang bansa kahit na ang ekonomiya ay mayroon pang maraming paghihirap ay nagdulot ng paghanga sa buong mundo. Iyan ang pagiging mapagkawang gawa, isang pagpapahalaga na kahit hindi direktang sinabi ni General Matis, tiyak na naramdaman niya nang nag-aral siya tungkol sa Pilipinas. At pagkatapos, may isang bagay na gustong ipaalala sa atin ng kuwentong ito. Ang Pilipinas ay hindi lamang kuwento ng isang bansa kundi kuwento ng tao. Bawat Pilipino, mula sa masisipag na magsasaka sa bukirin hanggang sa mga batang engineer na nagsusulat ng code, mula sa mga artista na nagdadala ng kulturang Pilipino sa mundo hanggang sa mga lider na humuhubog sa kinabukasan. Lahat ay bahagi ng espiritu ng katigasan ng ulo at karunungan na sinabi ni General Matis. Sila ang mga ordinaryong tao, ngunit gumawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Hindi dahil mas marami sila kaysa sa iba, kundi dahil hindi sila kailanman tumitigil sa pagsisikap. Isipin ang mga nakamit ng Pilipinas. Mula sa isang bansang winasak ng labanan, naging isa sila sa pinakamabilis na umuunlad na ekonomiya sa Asya. Mula sa isang bansa na isolated, naging strategic partner sila ng maraming superpower. At mula sa isang bansa na dumanas ng paghihirap, naging simbolo sila ng pag-asa at pagiging malikhain. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi humihinto ang Pilipinas.
patuloy silang nangangarap, patuloy silang nagsisikap, at patuloy nilang pinatutunayan na sa kalooban at karunungan, walang limitasyon na hindi malalampasan. Nang tapusin niya ang kanyang lektura sa Harvard, nag-iwan siya ng isang tanong para sa mga tagapakinig. Kung nagawa iyon ng Pilipinas, ano ang maaari nating gawin, tayo na mayroon ng lahat? Ang tanong na iyon ay hindi lamang para sa mga mag-aaral sa auditorium, kundi para sa ating lahat. Ang Pilipinas ay isang buhay na aral, hindi lamang tungkol sa kasaysayan, kundi tungkol sa kung paano mabuhay, kung paano mangarap, at kung paano gawing katotohanan ang mga pangarap. Tinuturuan tayo nila na ang katigasan ng ulo ay hindi pagmamatigas kundi katatagan sa paghahanap ng layunin. Ang katalinuhan ay hindi pagpapakita ng kaalaman, kundi pag-alam sa kung paano gawing malaking lakas ang maliliit na bagay. At higit sa lahat, pinapaalala sa atin ng Pilipinas na kahit paano magbago ang mundo, ang pagpapahalaga ng pagiging mapagkawanggawa at pagkakaisa ay laging mananatili. Habang tinatapos natin ang kuwentong ito, gusto kong maglaan ka ng isang sandali upang isipin ang Pilipinas, ang mga tao na gumawa ng kasaysayan, ang mga pangarap na nagkatotoo, at ang mga horizon na naghihintay pa sa hinaharap. Sila ang patunay na walang pangarap na masyadong malaki, walang hamon na masyadong mahirap kung mayroon tayong sapat na lakas ng loob na maniwala sa sarili. At marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit isang dating general ng Estados Unidos na nakatayo sa prestihiyosong plataporma ng Harvard ang napilitang ipahayag na ang Pilipinas ang pinakamatigas ang ulo at pinakamatalinong bansa na nakilala niya. Salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa nakaka-inspire na kuwentong ito. Kung gusto ninyo ang mga kuwentong tulad nito, kung gusto ninyong ipagpatuloy ang pagtuklas sa mga kahanga-hangang bagay tungkol sa Pilipinas at sa mundo, pindutin ang subscribe button ng Buhay Pilipino. Magdadala kami sa inyo ng mga bagong kuwento, mga bagong pananaw, upang maging ipagmalaki at ikalat ang diwa ng Pilipino hanggang sa susunod na video.